Nako, sasanbulat po ang hearing sa Huwebes na gaganapin at sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta dyan sa BRC hearing, no? Marami pong ipapatawag po at ipapatawag ang mga hindi inaasahan, no? Ito na po yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta kay Pinky na ginagalang niya in parliamentary courtesy sa isang congressman kaya hindi niya mapatawag, no? Samantala ngayon, pumapayag sila na wag, pabayaan na lang ang flood control issue. Ano mas mahalaga? Babuyin mo ang bansang Pilipinas dahil sa mga crocs o igalang mo ang Senado para lang sabihin sa pagtakpal at interparliamentary courtesy pagbigay ng interparliamentary courtesy ni Pinky. Di ba? Ano mas mahalaga? Kayo mamili mga kababayan. Kahit mga pinklawang kayo mamili, ano mahalaga? Sige nga. Igagalang mo, hindi natin sinabing basusin ang Senado. Pero sabi ni Pinky lang yun eh. Siya lang nagsasabi na eh. Kabasusan daw sa Senado yun dahil paggalang yun sa kapitbahay mo. Bakit? Iginalang ba tayo ng mga crocs na to? Ha? O ngayon, ito, hindi para pagbintangan si Junel ha? Hindi para pagbintangan ito. Kundi para ipatawag ito. Bakit? Nadadawit ito at nasa listahan ng 18 Marines. No? Marami po ang listahan ng 18 Marines na hindi pa pinapangalanan. At yun iahayag mismo sa BRC hearing, no? Talagang sinasabi ni Baligod paulit-ulit, marami magugulat kayo na hindi nyo inaasahan sangkot pala, nasasangkot pala. Di ba sinabi ni Baligod dyan, ni Atty. Baligod, at nila Vice Defensor, ang mga pinangalanan, eto lang yung mga kilala. Pero yung mga ipapangalanan pa, mas kilala din. Pero magugulat kayo kung sino-sino yung mga yon. No? At hindi lang basta pinangalanan, may video at ebidensya. Hindi pwede sabihin AI. Bakit? Madaling makuha ang AI. Madaling malaman ng AI. 'Di ba? Alam niyo naman kabisado niyo ang AI, ba? Yung galawan niya masyadong smooth, masyadong makatotohanan. Eto, at yung video, yung mismo laman ng video, yung file ng video, matagal nang kinunan sa panahon pa ng 18 Marines. Tandaan nyo, uulitin ko, tao ni Saldi ang 18 Marines, hindi tao ni Mike Defensor to ha. Kasi sabi ng iba, gawa-gawa ni Mike Defensor yan, tao ni Mike Defensor yan, tao daw ni Mike Defensor, talaga, bakit di nyo hungkatin? Bakit di nyo ipakulong si Mike Defensor na gumagawa ng 18 Marines lang, na tao pala na yan, bakit di nyo imbestigahan, di ba? O ngayon, tsak na tsak to, ipapatawag to si Junel, ha? Siguro hindi sa first hearing, baka sa first hearing ipatawag natin, kasi may nabalitaan tayo ayon sa atin, ha? Ayon sa ating information, ayon lang sa mga pagpalagay yung chismis na lang, no? Ipapatawag lahat sabay-sabay sa araw na yon, no? At sa araw na yon, ito, magsasalita ulit ako. Magsasalita ulit tayo. Sinalita ko to bago mag-November eh. No? Bago mag-November, no? Sa June 4, may magaganap siyempre na hearing, no? At hindi papayag ang karamihan na nasasangkot sa baleta na matuloy yan. Kung matuloy man yan, tututuloy sila sa magiging resulta malamang ng BRC hearing. At kapag nangyari Independence Day sa June 12, pero may surprise. Ayoko sabihin, nangangatidila ako sabihin, pero wag ko na munang sabihin kasi para baka mapag-ano eh. Pero hindi, joke lang yon. Ituring nyo lang joke lang yon. Pagkadawit ni Dilima sa listahan ng 18 Marines, posibleng muling maungkat sa Blue Ribbon hearing. Bagamat maaari itanggi ni Leila Dilima ang mga aligasyon, karapatan mo itanggi. Karapatan mo yan. Karapatan din na ipatawag ka kasi nadadawit ka. Ng karapatan na malaman ng sambayan ng Pilipino na malaman ang katotohanan. Miss Laila. Di ba? Karapatan mo yan. Hindi ka naman pabibintangan eh. Hindi ka pa naman guilty. Hindi ka pa naman eh. Ipapatawag ka lang patanungin, imbestigahan kung totoo at may mga malaman pa. Di ba? Karapatan mo yan. Di ba? Pero, hindi pwedeng hindi ka ipatawag. Pag hindi na ipatawag, ay pag napatawag at di pumunta, isusubpina ni Senator Marcoleta. Di ba? Alam mo, napakagandang tignan ho. Hindi para pagbintangan ha, nandoon lahat. Present lahat, 18 Marines, palagay natin wala si Gutesan, 18 Marines, yung mga Crocs, pati si Martin, lahat ipapatawag maghaharap-harap. Titignan natin ngayon kung talagang sino may, diyan, tandaan nyo, may maglalaglagan. Kahit anong pagsisinungaling mo dyan, mabubuking ka talaga.
Biruin mo, magharap-harap lahat ng sangkot. Halimbawa, lahat ng pinangalanan magharap-harap, patatawag din pati Diskaya. Ipatatawag lahat. Diyan na malalaman lahat talaga kung magsisinungaling ka o hindi. At hindi ka makapagsinungaling. Bakit? Sa dami nun, magko-conflict yung sasabihin mo. At doon sa video na ipapakita ng 18 Marines, mako-conflict ka. At wala kang ibang magagawa kundi mapaamin. O kaya, magturo ka. Di ba? O kumanta ka, ikanta mo yung kapwa congressman mo. Sabi niya, di ba, 67 na congressman na sangkot na contractor. Di ba? Kasama doon si Saldi. O, di ba? O ngayon, pakinggan natin si Mike Defensor sa kanyang banat. No, pakinggan niyo po natin. Of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach. Muli natin sasariwain itong pakikinggan natin kay Mike Defensor para lahat maging aware. Kasi ano na ngayon, auno na ng June. Hindi natin alam baka may mangyaring kudita o may mangyari ano. Hindi natin alam. Wala man mangyari pero may mangyayaring hearing. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa hearing. Sabi ng iba, magkakagulo daw, pipigilan daw. Pag doon pala sa pipigilan, marami na mangyayaring gulo. Diba? Pero di pa chismis na naman yan pero di pa nangyayari. Pero ipanalangin natin na walang mangyaring pisikala o anumang gulo diyan sa Senate. No, hangga't maaari maging mapayapa yung Blue hearing. Pero tingin ko kasi matindi ang mangyayari na magaganap na mga isasambulat lahat. Nakakakilabot na mga sambulat na maririnig nyo. Vice President Inday Sara Duterte. Hindi iuhuyan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang saligang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga. Yan talaga ang away. Huwag na kayo magbulag-bulagan mga pinklawan. Huwag na kayo Oo, sige na. Talo na sila. Kayo na panalo. Nakakulong na mga Duterte. Impeach na si Sara. Sige na, kayo na panalo. Pero huwag naman kayo magbulag-bulagan na kaya nagkakagulo dahil sa flood control issue. Huwag niyo pagtakpan, huwag niyo kasi kayo play safe sila yung mga pinklawan eh. Sila nagpapatrigger eh. Oh, sila ang nagpapalala ng sitwasyon sa mga tao na para hindi mamaniwala sa flood control issue. Biruin mo kabambayan ang si Sara, palagay natin nangurakot si Sara. Ipinapaniwala nila sa taong bayan si Sara kurakot. Pero mataas pa rin ang rating. Pero kahit kailan hindi nila sinabi sa tao na mayroong totoo o na kinumpirma nila na totoo ang 1 trilyon na nawawala. Hindi nila kinumpirma yan. Ayaw nila ikumpirma sa mga tao yan kasi dihado sila. Sila mawawala lalo ng boto. Ganyan yung mga yan. Yan ba ang politiko ng mga yan, klaseng susuportahan natin sa 2028? Yung mga yan. Sa ngayon, kailangan ng kasagutan at kailangan ng maraming tao magsalita ng mga nakaluklok sa gobyerno na magsasalita. Taong bayan kasi presenta, hindi na pinakikinggan eh. Pagkakamalang trolls. Pagkakamalang bayaran. Di ba? Pag nagsasalita ang taong bayan. Ngayon, sa politiko, kayo na lang inaasahan ng tao na magsalita. Ayaw nyo pa. Di ba? Bagkus, pinagtatakpan pa, binubuyo pa yung mga loyalista na magalit sa mga kalaban. Wala pagkakasundo. Di ba? Sa isang bansang walang unity o sa isang komunidad na walang unity, kahit anong gawin mong sipag at talino, hindi kayo aasenso. Di ba? Yan ang ginagawa ngayon dyan. Ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million. Maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Raigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya,
yung 8 billion nasa 4 na taong to. E di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Oh, pakinggan natin. Kung yung ba, ito uulitin ko, kaya pinarig natin si Mike. Kasi mahalaga to. Mahalaga to dun sa June 4 na gaganaping hearing. Napakalaga na ito. Ito yung pagre-remind natin, yung mga sinasabi nila Mike, nila Atty. Vic Rodriguez, na dapat ipatawag ito. At ito, kailangan abangan ng taong bayan to. Makinig sila. Hindi sila nakikinig kung kaninong vlogger. O kanino ano. Kahit sa akin, huwag kayo makinig eh. Makinig kayo doon sa live na video, na hearing. Dahil yun na napakalaga. Kasi pag hindi ka nakinig ng balita na to at di ka nag-abang, papakinggan mo lang yung mga gusto mong pakinggan. Hindi mo maririnig yung katotohanan. Di ba? Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, dalawang assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan nang galing ang pondo. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Atty. Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bodoan na dapat magsalita dahil sinabi siya yung umawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. Ito palagay na natin, palagay na natin hindi nakapag-oath. Biro mo, kailangan nakapag-oath daw mismo sa Senado para paniwalaan si Saldi. Ibig nyo pala sabihin, bawal man lang marinig ng taong bayan yung boses si Saldi kahit sa video? O hindi, kahit palagay natin, huwag nyo nang paniwalaan si Saldi kasi hindi nakapag-oath. Batayan na pala ang pagiging oath ngayon sa pagsasabi ng katotohanan? Hindi, kasi opisyal sa Senado talaga makapag-oath ka. Pero ibig ko pala sabihin, nag-video ka, hindi nakapag-oath, wala kang presence, andun ka sa video, hindi ka na paniniwalaan. Ano yun? Halimbawa ba, pag ikaw ba sa Senate ka, pag nag-oath ka sa Senado, pag sinabi mo, I am Saldico, I am El Saldico, paniniwalaan ka kasi nakapag-oath ka. Pag ba nasa video siya, pag sinabi niya, I am El Saldico, sasabihin mo ba, ay hindi totoo pangalan mo kasi hindi ka nakapag-oath. Hindi kami maniniwala, yan ang pangalan mo, hindi ka kasi nakapag-oath. Ganun ba yun? Ganun katumbas nun eh. Di ba? O sige, wala ng oath-oath. Gusto lang na marinig ng taong bayan yung pasabihin ni Saldico para makapag-idea ang si Senator Marcoleta kung kanino mag-iimbestiga at sino pa iimbestigahan. Di ba? Tsak marami pang hindi nasasabi si Saldi. Pero yung sinabi niya kakaunti lang. Di ba? Marami pang hindi siya nasasabi. At may mga ebidensya pa yan malamang. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget. He is the Speaker of the House. There is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. Di pakinggan po natin, pagsalitain natin, di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalim nun, Totoo yun. Totoo yun. Oo, totoo yun. Ang perang bagong labas sa bangko na bago. Talagang alam nyo amoy anong pera. Mangangamoy pera na. puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Nako, grabe. Di ba yung pala ko admission na may alam siya? Yung nga kung sila i-express sa misa. Ito lang, sabi ko siya, pipigain to si Tamba ni Marcoleta. Pipigain ni Marcoleta si Tamba. Sabihin ko sa inyo, papaaminin yan. Pipigain niya. Hindi pa pwede hindi. Di ba? Isusumpi na yan pang hindi nakarating. Di ba? Hindi siya pwede hindi dumalo, susumpi na siya. Anong parliamentary courtesy pay sasabihin mo?
Yun yung under custody si Bato na sinabi ni Juan Bull na hindi pwedeng arestuhin si Bato. Si Juan Bull nagsabi no. Siya pa ata gumawa ng ano na yun, constitution na yun eh. Yung ano na yun, batas na yun eh. Pero sinabi ni Juan Bull yun, di ba natandaan nyo? Ha? Tapos pero pumapayag kayong si Bato pasukin sa Senado yung araw na yun. Papasukin na yun ha? Eto ipapatawag para sa accountability, para sa transparency, ayaw mo? Di ba? Di pangandaman na magsalita si Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Kasi naman kakasuhan nila. Sino-sino gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. May 2 kaso pa kay Villar, pero ito yung 3 pending for plunder. May 2 kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka umayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Tama. Palagay natin. Ipalagay natin ganito. Yung 30 na senador ngayon, na sinasabi nilang 13 na senador ngayon, na si Cayetano. Isipin mo, si Cayetano lang matira. Ikulong lahat. Hindi pa naman ma-impeach si Sara eh. Kasi kailangan ng 16 eh. Di lalo mong hindi ma-impeach si Sara kasi kung nakulong yung siya doon, hindi lalo makakaboto. Malay mo si Jinggoy bumaliktad. Malay mo si mga Villar bumaliktad kay Sara na i-impeach si Sara. Kinulong mo. Mas lalong malaki ang tsansa, wala nang boboto kay Sara na para ma-impeach. So, hindi dito pinag-uusapan, kaya palit liderato para sa impeachment. Talagang tinuturo ng pagkakataon ng sitwasyon. Kaya gusto nila palit liderato para dyan sa flood control issue. Ibig sabihin, may talagang sangkot dyan kasi ayaw. Kapag ang isang bagay po na nakatakip, nasa lamesa na ulam, ayaw mo, at kaya mo tinakpan, 2 lang, para itago mo, para hindi makita, para hindi malangaw. Kaya nga tinago mo, tinakpan mo eh. Ayaw mo makita yun. Ayaw mo malantad. Di ba, ang ulam, tinakpan eh. Kahit anong bakit tinakpan mo. Di ba? Ganon din itong nangyayari ngayon. Kaya mo tinatakpan kasi may ayaw kang makita. May ayaw kang malaman. Di ba? Because they still need 16 votes. So no connection. Pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Ngayon kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Plunder, non-bailable. Pag hinuli kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, kaming 40, yung mga nagsasalita, wala kaming sinasabing mag-armas tayo, magrevolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Hulihin niyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Bili mo, obvious na obvious. Kakasuha mo si Senator. Sige, si Jinggoy. Hindi na, wag yung una kayo magtaka. Jinggoy, sige, may kaso. Pero Marcoleta, na-dismiss yung kaso sa SOSE. Absuelto sa SOSE kay Chairman Garcia. Tapos kakasuhan pa. Anong meron? Hindi kayo tataka? Alam ng mga pinggawan niyan, pati mga loyalista, huwag kayo magbulag-bulagan. Alam nyo yan. Kung bakit? Sa bagay, nakapagtatakip ng mata ang galit at inis. Marcoleta, may plunder. Nagkataon na damay ako. Alam niyo, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang yun. Ang plunder, kailangan
pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Eh wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey number 23. Hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Oh, wala nakakaalam kung mananalo si Senator Marcoleta. Nagulat niya lahat, maski ako eh. Pero, yung time na yung pupunta ako kay Senator Marcoleta sa headquarters nila dyan sa Quezon City, na movement, Senator Marcoleta movement, eh, nakita ko talaga yung suporta talaga sa kanya, napakarami. Nakita ko kahit siya magpunta, napakaraming tao. Dinudumog siya. Pero hindi sapat yung survey niya at doon sa kanyang power o yung pera ba na ginastos para sa campaign na nakikita namin na parang matatalo. Pero hindi mo akalain nanalo. Di ba? Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Oo. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Oo, eh nakita ko, hindi naman masarap. Hindi. Mas masarap kasi yung hopya na talagang manlamnam lang, hindi masarap. Kasi pag masarap kasi matamis. Oo. Sabi ho nung tinanong ako, sabi niya, wala ho ba kayong hinihinging pabor ngayon na senador na si Marcoleta? Sabi ko ho, kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin ang nagbabayad ng kapi naming dalawa. Siya na nga ang senador, ako pa rin ang taya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi nga nung una, silent martial law. Pero ang katotohanan ho, ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Nako. Kaya ho kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, damay na rin kayong lahat. Alam niyan, binalingan na kayo ng NBI. Ha? Ayan, magkakasama na tayo. 40 ho ngayon ang kinasuhan. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kaso to. At wala kaming naging kasalanan kung di ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, dito tayo kay painggan natin itong painggan naman natin itong si Badoy. Dito, maganda tong payag nila. Kaya patagal ng patagal ito, no, tinatago niya, lalo nagagalit ang tao, iba? Pero ano ba yung tamang gawin? Gagawin ba niya? At saka pag ginawa niya yon na umamin siya, magpapa-investigate siya, talagang damn if you do, damn if you don't na siya. He's really painted himself in a corner. Diba? Tapos okay, that's one point. No? And then another point, kanina, I wanted to bring it up kasi I heard Senator Amy, she was responding, I think, to something that Erwin Tulfo or Risa Ontiveros said. I'm not so sure which of them, na natatanggalan daw ang dangal ng Senado because that's why they walked out. It was Tulfo. And then and then she said, natanggalan ang dangal ng Senado nung hindi tayo nag-i-investigate ng flood control. Diyan galit na galit ang tao. Correct, she got it right. She got it correct. And but what would you do? I mean, Eric, what do you think? If you were the advisor of Marcos, what would you do? Na meron siyang panalo. Meron pa ba siyang panalo dito? Ang panalo niya is to survive, na hindi siya kukuyugin ng tao, resign as early as this. Dahil wala na eh. Point of no return ito, ma'am. Yeah, wala na eh. No, wala na eh. I can't see a way out for him. At kita naman natin, Ma'am Lorraine, pinabayaan na niya ang bansa. Yeah. Tinalikuran na niya ang ekonomiya. Bahala kayo, magutom kayo. Bahala kayo na Hangang-hanga sila.
namimigay ng bigas, namimigay ng ganyan, tumutulong. Eh, trabaho naman talaga ng ano yun, ng malaking tao na ng mga, kahit nga mayor eh, dito may marami akong kilalang lugar hangang-hanga daw sila sa mayor nila. Bakit? Yung mayor daw nila, pag may bagyo, nadalaw. Pag may sunog, dumadalaw sa sunog. Ang bait na kanya ni mayor, napunta sa nasunugan, nagbibigay ng ayuda, galing DSWD, galing ganyan. Hindi naman naglalabas sa sariling pera sa bulsa niya yan eh. Ba't kaya hanga dyan? Sa trabaho niya yan, gampanin niya yan. Normal yun, kahit sa mayor. Di ba? Hangang-hanga sila eh. Di ba? Humanga ka doon sa presidente o senador na kung saan nakapag-unite siya o niyayaya niya ng kaisahan ang sambayan ng Pilipino. Sa anong paraan niya niyayaya? Sasabihin lang ba, sapat na ba sabihin na, oy, magkaisa kayo? Hindi sapat na sabihin magkaisa kayo. Ang gawin mo, sawayin mo yung mga taong nakapagbubukod-bukod sa sambayan ng Pilipino. Alin yun? Alin ang isa dyan na nakapagbubukod-bukod sa sambayan ng Pilipino? Unang-una, yung ICC, yung dahig. Nangingialam sa ating bansa. Pinakikilaman ng lahing ito. Hindi sila bato Oo na bato, sige may kasalanan, dito ikulong. Sila ang nakapagbubukod-bukod ng sambayan ng Pilipino, nag-aaway-aaway mga Pilipino dahil sa ICC. Hindi malaman kung may jurisdiction o wala. O palagay natin may jurisdiction ng ICC dito. Papayag ka ba na mga siwa ang ICC sa atin? Yan ang isa sa mga cause na kung bakit ang mga Pilipino hindi nagkakasundo-sundo. Tama, mali. Di ba? Yan, ICC. Ano pangalawa? Katulad doon si Trilly nag-serve ng warrant. Siyempre si Trilly, marami din naniniwala sa kanya. Milyon din naman naniniwala sa kanya. So yung naniniwala sa kanya, pati yung hindi naniniwala sa kanya, nag-aaway ngayon. Sasabihin, tama si Trilly nag-serve ng warrant. Sasabihin ito kabila, hindi tama. Di mo sawayin kasi. Hindi mo sawayin yung mali. Di ba? Yung isang sabakuran mo na nagkakalat, kung ayaw mo ng kalat, hindi yung kalat ang wawalisin mo. Ang sasawayin mo, yung nagkakalat. Kasi kahit anong walis mo, sabi niya na matatanda yung puno na maraming dahon na nalalagas. Meron kasing halaman ng maraming nilagas lagi, bunggambilya. Yung bunggambilya, kita niyo yun, mayat maya walis ka dyan. Malagi nakalaglag yung mga bulaklak niyan, madumi sa paligid. Pero maganda ang bunggambilya. Pero sabi ng matatanda, kung gusto mo mawala ang kalat mo, hindi ka na magwalis sa araw-araw, putulin mo na yung puno. Para hindi ka na magwalis sa araw-araw, napapagod ka, kalat lagi. Saka nagreklamo ng mga kapitbahay mo, kalat lagi isang buong gambilya mo. Hindi putulin mo. Hindi wawalisin mo araw-araw. Nagets mo ako? Hindi para sabihin mo sa Pilipino na mag-unite kayo, unity. Hindi mo naman sinasawa yung mga dapat ang dahilan kung bakit nagbubukod-bukod ang mga Pilipino. Di ba? Suffer kayo ng lingguang, pagtaas ng presyo ng langis, bahalang magsaksakan kahit magpatayan kung wala kayong pagkain. To hell, I care about that. Kasi wala na sa kanyang puso man, wala na sa katinuan niya ang bansa. Ang kanya ay matapos yung termino niya at nakokontrol niya ang poder at kayaman ng pinagdambungan nila. Pero, he's running out of time. Kasi ang mga survey nagpapakita umaangat at lumalawak ang galit ng taong bayan. At pwedeng ito'y sumabog anytime na hindi na mapipigilan at babagsak ang kanyang gobyerno. That is now a very irreversible, imminent na bagay na magaganap. Ang lahat na nangyayari ngayon kay Marcos, ma'am, is kinokontrol na lang niya na wag sumabog. Yeah. Nagbubulkasil siya, tinatapal-tapalan niya na lang ang nagkumukulo na bulkan ng galit ng tao. Yan ngayon ang kanyang ginagawa. Kaya lang yung nakikita ko. Ba't mababa ang survey niya, di ba? Kung talaga maraming sumisimpatya sa kanya. Di ba? Yung mga pinklawan, traidor, iba dyan traidor traidor sila traidor. Kakampi kunwari sa administrasyon pero wala. Kung lahat ng pinklawan pala na kumakampi sa kanila, ba't mababa survey ni Bonget? Ba't negative 3, negative 15? Ibig sabihin, yung mga pinklawan, nagpapanggap lang. Di ba? Kasi, talagang, lasing silang lahat sa kapangyarihan. Ganid na ganid sa kapangyarihan. Sa tingin ko, hindi sila nalasing sa kapangyarihan. Nagagamit lang nila yon. Pero, sa tingin ko talaga meron silang bagay na kakulangan. Hindi naman lahat kasi perfectong tao. Hindi lahat ng
isang propesyon, magagampanan mo isang trabaho mo ng mahusay kaysa dun sa isa. Tao lang kasi, tingin ko. At nakikita ko may pagtatakip, lalo na yung flood control issue na yan. And that they don't see it eh. They don't see what's apparent na wala na, wala na no-win situation na kayo, you've painted yourselves in a corner. None anymore. I'm saying this because I'm looking at Matibag and John Vic and the others and the rest, no? Na they're forging on yung pang-aabuso, tuloy-tuloy yung pang-aabuso na para bang wala nang bukas, 'di ba? Na para bang wala nang katapusan ito, na lagi sila nandiyan, 'di ba, sa pwesto. And I really think that their plan is to strong arm their way into 2028 and then beyond. Pwede And nga if ma'am that happens, Iniisip ko nga ma'am, pwede sila magkaroon ng self-orchestrated, self-designed na kaguluhan, ituturo kay Bato de la Rosa, gagamitin ang NPA factor, at magkakaroon ng declaration of state of national emergency to suppress the attempts of terrorism to destabilize or overthrow the government. Pwedeng sila mismong gumawa, ma'am. That can be possible. Yeah, I'm pretty sure that's all part of it. But you know what? Even that's not gonna work because people don't trust him eh. People already know, gago. Kaya pag gusto mo kasi tumagal, siya kaya pa rin mo nagawa. ginawa yan. Diba? So, no-win situation. Kaya nga, yung kapangyarihan ng isang leader ay galing sa taong bayan, yung tiwala nila. Yun yung tiwala, yun yung karapatan, yun yung kapangyarihan mo. So, wala na silang tiwala sa iyo, Bongbong Marcos. Ibig sabihin, wala. Kasi alam ko sa isang kampanya lang sa isang maliit na kumpanya, kahit malaki pag nakitang may maling ginagawa ang staff o may maling kagawian, sinasaway na may-ari, alam ba, isang mall, nirereklamo na yung side doon laging basa. Sa tingin mo yung may-ari ng mall o yung management ng mall, hindi papaayos yung basang laging sahig? Ipapaayos yun. Bakit? Kasi napipirwisyo yung mga taong dadaan doon. Kahit saan ka magpunta, kahit mga simbahan, mga pare, ang pare kasi parang tungkulin niya doon sa simbahan, alagaan yung simbahan. Pag yung medyo kalawang na okay, medyo yung kandila medyo marami na doon sa simbahan, aalagaan niya Ipapano niya, linisin niyo nga yan kasi yung mga susunod na sisimba maaabala. Ganun din sa mga pastor pinangangasiwaan niya yung isang reliyon o anuman reliyon, pinangangasiwaan niya. Lagi niya inaalagaan yung mga kanyang tupa. Kahit sa school advisor mo, yung teacher mo Hindi mo pwede kulang isang estudyante kasi pinagkatiwala sa'yo ng isang inana yan. O asan si Manuel? Bakit wala dito? Asan si Bryce? Di ba alam mo yun? Kahit saan Ikaw bilang isang senador ka, presidente ka o anumang leader ka ng bansa, karapatan mong alagaan ng bansang Pilipinas. Di ba? Nuggets nyo ako? Malaki man ang kampanya na yan, pero gampanan mo na talagang sinupin mo sila. Sawayin mo yung may mga mali. Pag may nakita ka hindi nagkakasundo, sawayin mo. Hindi nag-iimbestiga, paimbestigahan mo. Yun naman talaga ka ng kapangyarihan. Zero. You're so disempowered. Whatever you have. Hindi yung pag may nagalit sa'yo, bahala lang, namumuliti ka yan. Hindi ganun. Di ba? Hayaan mo sila. Di ba? Hindi ganun. Doon nga sa isang malaking company, isang tao lang nagreklamo. Binabago na nila isang tao lang nagreklamo Binago nila rules nila No. Ito pa kaya sambayan ng Pilipino, taxpayer, nagbabayad sa inyo, mga Pilipino. Ang dami lang milyon na nagreklamo. Hindi pa rin kayo kumikilos. It's false. Kasi kahit na ano pang gawin nila, mag-straw. Ang nasusunod yung batas sa gobyerno. Pero sundin nyo naman yung taong bayan. Arm sila, mag-whatever. May hangganan yan. May hangganan. Lalo pa ngayon that the country is spiraling down. Talaga. Very bad. So pag-usapan natin ma'am in the succeeding topics na mapapagkasya natin itong latest World Bank negative assertion of where the Philippines is going na pinablish ng World Bank. Pero ma'am, allow me please, nabasahin ko itong nakapost na pinadala sa akin
Hindi ko siya mama-forward kasi naka-on na ang isang phone na ginagamit natin sa Zoom. Speaking of kaabusuhan, ma'am, mga kababayan, maiksi lang mag 3 paragraphs pero maiksi lang naman. Galing ito kay Choli Abilia Cabanban. Yeah. Open Yeah. Facebook post niya po ito. Ngayong umaga. Sabi niya, at around 6 this morning, around 20 to 30 agents from the NBI and CIDG arrived at our home requesting to conduct a search mama, papasukin nila, in connection with a warrant reportedly intended for Senator De La Rosa. I asked if they had a warrant specifically authorizing the search of our property. I was told it was not necessary. Despite my reservations, ma'am, ito yung exactly sinasabihan mo si Tore. Di ba, ma'am, naalala ko to eh. Wala kang kasing sama na papasok ka sa pribadong pagmamayari ng religious organization, peke at questionabling warrant of arrest mo, wala kang search warrant. Ang sagot niya, para naman tayong iba eh. Para doon na kayo sa korte mag-question, alam na natin yan eh. So this kind of this kind of mentality is now being displayed by another monster created by Marcos in the persona of Matibag sa loob ng NBI. Ito mamang ang sabi ng nagpadala ni Choli Abilia Cabanban. Despite my reservations, I allowed the search to proceed. I understand these agents were acting under orders, and I also knew resisting could easily be misconstrued as having something that I hide or we hide. I cooperated fully and answered all their questions truthfully. Yes, I admitted that I am close to Senator Bato when I was asked. Also, when they asked about General Aplaska, I answered yes, without hesitation, even under pressure and even under insinuation that I already feel intrusive in harassing us. I will never deny the people I consider true friends. Ma'am, your reaction to this na exactly the way Tore was framing na ang arrest order at ang search warrant can be interchanged as a license to intrude and terrorize people in their own abode, sa kanilang tahanan, sa kanilang pagmamayari. Bahala ka na magreklamo sa korte. Yan ang aming interpretasyon. And this is the way the monster of Matibag right now is doing the dangerous attack on the rights of the people using NBI upon orders of Marcos, Ma'am Lorraine. Okay, maraming salamat sa inyo. Narinig nyo naman ang bagong kaalaman. At marami na naman kayo natutunan sa talakay na to. Isang makabuluhan na naman ang inyong narinig. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan. At makabuluhan talakayan naman. Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.